mga pondo ng mga legislators natin is itong DPWH. For example, ito explanation sa akin ng contractor, sir. Pinakagusto ng mga congressmen at mga governors, mga local chief executives din ng mga... Okay, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon Luzon, magandang hapon Visayas, at magandang hapon Mindanao. Samahan niyo ako sa aking palatuntunan, araw po ng Miyerkules ngayon o hapon po ng Miyerkules upang talakayin po natin ang isa na naman hong issue, no, o dalawang issue na kung saan po ay mainit po ngayon na pinag-uusapan sa iba't ibang platform, no, sa iba't ibang platform po ng ating pong sa Facebook at maging sa mga mainstream media, no. So samahan niyo ako ating pong pag-usapan at kayo ho'y welcome po ang inyong pong mga comment at paki-share na naman po ng aking pong video, paki-share din po, paki-like at follow po ng aking pong Facebook page Hulika News Online at ganoon din po ang aking pong YouTube channel, paki-subscribe po, no, at para po sa ating pong Okay, sige, salamat po ng marami sa inyo. Ituloy po natin ito. Mayroon po ditong isang interview credit to the owner po sa audio na ito. No, magandang hapon po sa utol ko, Johan Sibial. Talagang ibang klase ka, tol. Pagdating po talaga sa aking programa, number 1 ka na aking avid followers at listeners. Thank you so much, Utol Johan Bo Sibial o Utol Bong Sibial dyan po sa probinsya ng Cavite. Ingat, Utol, at God bless sa iyo. Okay? So, ako po si Jojo Sibial, ang inyong lingkod sa hapon na ito. Sa mga nais po mag-mensahe sa akin, just message me lamang sa akin pong Facebook, no? Jojo Sibial, no? Ganon din po sa mga nais pong tumawag sa akin. Salamat po sa mga ilan pong humingi ng tulong at yun namang iba natulungan natin. Ang iba naman talagang hindi natin kinaya dahil hanggang doon lang pong ating kakayahan, no? 0935-190-1198. Ito pong topic na ito. Bago po tayo doon sa topic po kay Senador Francis Tolentino na nag-resign po siya sa pagiging committee chairman ng Blue Ribbon Committee, no? At talakayin din po natin bakit at anong dahilan, di ba? At sino ang pwedeng humalili sa kanya sa mga ilang senador na nandyan po ngayon, no? Mga aktibong senador. So dito muna tayo sa issue po ng DPWH na sabi daw po dito ni Mayor Benji Magalong, ang mayor po ng Baguio City, ang paborito daw ng mga kurap, no, ng mga opisyales o mga ito kasi nakalagay rito, mga paborito ng mga kurap na congressman, governor, no, ito pong DPWH. Alamin po natin yung pong mensahe po ni Mayor Benji Magalong, dating general at mayor po ng Baguio City, kung ano po ang kanya pong sinasabi regarding dito dahil isa po ito si Mayor Benji Magalong na talagang kusada niya against corruption po siya. Yun po talaga sa kanya. Ayaw po niya ng corruption. Kaya yun po ang kanyang panawagan. So salamat po kahapon sa lahat po ng mga nakatutok, nanonood at sumubaybay sa aking palatuntunan. No? Tuwing Martes po ito hanggang Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sorry I'm late kasi meron po tayong technical problem po dito po sa ating studio. Okay? Thank you. So pakinggan at panoorin po natin ito. Ang atin po, ito pong mensahe po o yung pong mga pananalita ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Na mga paborito nilang projects are asphalt overlay, yung opening, the road opening. Kasi let us say itong particular na alignment na kalsada, kailangan mga 10,000 na cubic meters. At batiin ko lamang po, total nandiyan naman po sa nanonood pa rin sa akin, ang aking kapatid na si Johan Sibial. Kahapon hindi ko nabasa ang kanya pong may bahay. No, si Emily Awita ng aking hipag, magandang hapon sa iyo. Salamat sa lagi mong araw-araw na panonood sa aking programa. Thank you so much sa inyong mag-asawa. Talaga pong hindi nyo ako kinakalimutan, lalo na po sa oras po ng aking programa, nariyan kayo para suportahan ako. Salamat ng marami. Na lupa, tatanggalin nila doon sa bundok. Kaya nila palabasin niya ng mga 50,000, even 100,000 na yun. May padding. May padding na talaga 100,000, gano'n na kaagad. O kaya, merong mga projects dyan. Ito, paborito nga nila, itong backnetting. Kasi dyan, talagang matindi rin dyan. Kasi... Ayun o, sinabi ho ni Mayor Benji Magalong, yung asphalting, no?
Sa halip po na tibagin at ipasimento, yung kalye po ang ginagawa ho nila, ini-ispalto. Ang iba naman po, okay na po yung kalye, pero maganda rin naman po ang naging resulta na ang isa pong kalye o isa pong highway, kalsada, no, nilagyan sa ibabaw ng aspalto dahil maganda at makapit po sa mga gulong ng sasakyan. Kanya lamang po napakalaki ng budget po na kanila pong pinaglaan dito sa espalto. At hindi po ito nagtatagal, hindi po umaabot minsan ng isang taon, buwan pa lamang, minsan ng iba araw kapag hindi talaga maayos at maganda ho yung kanila pong timplada ng espalto. So kung napansin po ninyo at isa pa po sinabi po rito ni Mayor Benji Magalong, yung regarding ho sa pagbakbak ho ng mga bundok sa lupa. At yung mga bundok ho na prone sa landslide, so lagyan po nila ng NEAT yan. No? So magkano po ang gastos po niyan para ma-prevent lamang ho yung landslide or at iba pa po, no? So marami pong mga paraan kung paano po magamit ang budget sa nasabing proyekto. So ayon po sa kanya, mayroon pong issue ng corruption doon. Tayo po na mga kababayan, tayo po, maging ako, hindi ko po alam na mayroon po palang mga corruption sa ganung style. At ito po ang pinakamabigat dito. Pag natapos na, sana matapos natin ang video ito bago tayo magtapos sa ating pong palatuntunan, bagamat kasimula pa lang natin ho, hindi pa tayo nagpapaalam. Salamat po sa inyo. Meron kasi siyang binanggit ho doon na 60-40 ho. Dati-rati 10% lamang po ang natatapyas sa pondo ho ng budget. Pero ngayon po umabot na po sa 40%. Kaya kaawa-awa naman po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung hindi niya alam ito, kung alam naman po niya, sana wag niyang pabayaan. Sana maikorik niya na dapat ang pera, ang pondo para sa mga pagpaganda o pagpapaunlad sa ating pong bansa ay magamit po ng tama. Alam ko na maraming kukontra ho dyan. Sasabihin, ano ang katotohanan sa sinasabi mo? Ito ang katotohanan sa mga sinasabi ni Mayor Benji Magalong. At hindi po ito namumulitika dahil siya po mismo, saksi siya sa mismo po niyang nasasakupan sa kanyang lugar. Kasi yung cost mo yan, mababa lang. Pero isipin mo, per square meters yan, 18,000 yan. Each kontrata o. Siguro pinakamaganda ko siya, pagbaba mo, sumilip ka dyan. Siguro kung papayagan, siguro sumilip ka dyan. Tapos, papakita. Ayan po, nasa kabila po at nanonood po sa akin, ang asawa po, ang may bahay po ng aking kapatid na si Joan Sibial, ang aking hipag Emily Awitan. Magandang hapon, watching po siya sa probinsya po ng Cavite po sila. General Trias City, Cavite. Magandang hapon sa Emily. Kahapon, hindi ko nabanggit ang pangalan niya dahil nasa kabila po siyang screen. No? Thank you so much. Kapag ka nag-comment ka kasi, saka ko lamang ho nabasa. Pero ngayon po, tinignan ko na dahil baka may mga nanonood ho dyan na hindi ko po nababati. At doon naman po sa mga nanood na hindi po nag-appear ang inyong mga pangalan dito po sa aking screen, ang aking pong pakiusap sa inyo, sana mag-comment po kayo. Magbigay po kayo ng inyong opinion. Wag lamang tayo magbastusan para naman tayo ay galangan lamang bilang isang Pilipino. Kung hindi naman ninyo gusto ang aking pong mga ipinapaliwanag, ay malaya po kayong magkomento sa inyo naman pong sa inyong pong mga opinion. At ginagalang ko rin po ang inyong opinion bilang tayo ay nasa malayang bansa, ang bansang Pilipinas na bansang demokrasya. Okay? Ituloy po natin ito pong ating pong tinatalakay ang mga sinasabi o ang sinasabi po ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Kita ng picture, patas isipin mo na lang, imagine mo paano naging 18,000 per square meters ang cost nito. Ito yung mga mainnet sa may gilid ng bundok po. Yan. Hindi lang dito nangyayari yan. Sa buong lugar, marami yan. Sa iba-ibang mga region, marami yan. So paano yung cut? Tsaka sino yung kumikita po? Well, milyon. Kasama na dyan, kasama na yung DPWH. Kasama na rin siguro yung mga nag-sponsor yan ng mga political leaders. Ma-identify mo na kagad kung sino sa akin. So, kunwari sa ganung project, ano yung hatian? Yung cut nila? Well, from what I heard, maabot sila ng mga 40%. 40? Oo. So, example, magkano yun? 30 to 40%. So, can you give us an idea kung magkano yung isang proyekto? Kunwari lang. Like I say, 100 million. Ito po, mayroon pong nanood sa atin si Reyna Suria. Reyna Suria, mga busing ko, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyong pagbisita sa aking pong programa. Ilang rock netting lugar yan. Isipin mo lang kung 30 o 40%, 40 million na. 40? Easy money. 40 million na, easy money na yan. Sino pa yung contractor? Sino pa yung supplier?
So, magkausap yung legislature. Nakita ho ninyo, ang binanggit ho ni Mayor Benji Magalong, siya na yung contractor, siya pa yung supplier. So grabe ho talaga ang issue ho rito, no? Nakakalungkot, no? Na ilang pangulo na ang nagdaan. Ganun pa rin po ang kanilang mga ginagawa ng ilan po nating mga politiko. Hindi lamang ang ating mambabatas, maging yung mga sinasabi po nilang LGU, mga governors, no? I hope po na sana ang korupsyon hindi na ho talaga mawawala yan. Nandyan na po ang korupsyon. Pero I hope na wag naman pong 40% ang ikukurap po nila o 50% ang ikukurap po nila. Kahit man lamang 10%, okay na po, maintindihan ko na po yun. Dahil nga, napakamahal na po. Alam mo naman, di naman pwedeng ang mga politiko, hindi pwedeng hindi bibili ng boto. Kalukuhan po yan. Si Comelec, hindi niya kayang kontrolin ang vote buying. Dahil umaasa din siya sa mga sumbong. Tambak sa Comelec ang mga reklamo, sumbong sa mga irregularidad ng mga nakaraang eleksyon, maging sa barangay eleksyon, vote buying at iba pa. Pero ang tanong, kayanin ba nila ang napakalaking hamon para sa kanilang ahensya, Commission on Election? Di ba hindi? Kaya kailangan po nila ng tulong po natin, katuwang po tayo nila. Di ba ho? Tsaka yung contractor. Ganun. O kaya kasama na rin kung local chief executive naman ang nag-sponsor, sila ba kasama nila yung DPWH? Para may kapal. Paborito nila yung DPWH talaga. Pero yung ganyan, matagal na natin, nadidinig na natin po yan before. No? So ngayon, tumaas yung percentage ng cut. Ayun nga yun nagtataka na ako. Okay pakinggan ho ninyo ito. Percentage po ng corruption. Ito po yung binanggit ko kanina. Linawin po natin. I hope maliwanag po sa inyo yung pong sasabihin ni Mayor Benji Magalong. Pakinggan po ninyo ang kanya pong sasabihin. Bakit tumataas? Yeah. Dati 10%, 15%, may mga 30%. Bakit may 40% na. Ayun Kasi dati, nadidinig po natin. So nagsimula ng 10%, naging 15%, naging 20%, naging 30%, ngayon po 40% na, ayon po kay Mayor Benji Magalong. Kaya ko kinuha po ito. Thank you po sa boses ng masa. Kaya ko po kinuha ito. Dahil ako po ay nagulantang rito. Alam ko po na may mga issue ng corruption pero hindi ko alam kung paano nila ginagawa ang proseso ng corruption. So bago natin ipagpatuloy ito pong audyong ito, batiin ko lamang na magandang hapon po ang aking kasamahan. Si Sir Fred Castisimo is watching from Manawag, Pangasinan, probinsya ng Pangasinan. So nakakalungkot isipin na ganito na po kalaki ang porsyento o percentage ng korupsyon dito sa bansa natin. Sana po ma-monitor ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung gaano katotoo ito. No? Ito ba'y fake news o ito ba'y totoo? Ang tanong, paano ma-prove ito ni Mayor Benji Magalong sa ang kanya mga statement tungkol dito? Sabi ko nga sa iyo, ang 10% ay normal na ho yan na para po sa mga dyan sa isyong ito. Okay, tuloy po natin. Yung SOP 10. Yes. Sa unang panahon. So ngayon, umakit pa rin ng 40. Yes. 20, may 30, may 40 na. Ganun Sa na kaya nga mismo yung mga kaibigan ko na mga incumbent, former congressmen o former political leaders o may mga mga secretaries pa na talaga talagang sila na rin ang sasabi na grabe. Sa inyo po ma-attribute yung ganyang worsening ng Well, alam mo kasi ngayon, tumataas na rin ang cost ng election ngayon. Napataasan na ngayon. Nakita ko ninyo kaya pala tumaas ang percentage ng corruption dahil tumataas na rin po ang presyo ng eleksyon. Nakita ko ninyo, kaya Commission on Election, malaki po itong patama sa inyo. Dapat aksyonan nyo itong sinasabi po ni Mayor Benji Magalong kung gaano katotoo ito. Lumalaki na raw po ang gastusin ng eleksyon. Lumalaki na po. Ito, babanggitin ho niya yan kung magkano po. Pataasan na. So yung corruption and inflationary din. Oo. Right word. Ang corruption po, parang presyo din ito ng ating mga bilihin. At ang politika, para din itong palengke na may nagbebenta at may bumibili.
Yan po ang politika sa ating bansa. Di ba? Na ang bigat ho, ibang klase. Di ba? You said it. Tumataas na eh. Kasi nga, alam mo, lalo-lalo na sa mga hotly contested areas, talagang pataasan na ng per capita eh. Cost per capita. Kaya yung binabanggit rin ng COMELEC na kailangan 3 pesos lang for municipalities and for highly urbanized, dapat 5 pesos or 6 pesos per yung pong per butante, 3 piso, 5 piso doon sa mga urbanized o city o 6 na piso, hindi po kayang sundin ho yan. Malabo ho yan. Malabo pa po sa sikat ng araw. Iba ho. Di ba? Napaka-imposible. Alam po ba ninyo kapag hindi ka 99% o 90% sa mga politiko sa bansa natin nananalo because sa pera. Sorry. Sad to say na sabihin ko ito. Sorry po sa inyo. Pero marami po akong alam dahil nagtatanong po ako. Kanya lamang, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo kung sino po yung aking mga source dito. Dito na lamang sa lugar namin. Diba? Dito sa Metro Manila. Ilang politiko na aking kausap na hindi sila gumamit ng pera para bumili ng boto. Sabi ho nila, di umano. Diba? Ano nangyari sa kanila? Talo. Diba? Salamat na marami. Kasamang Fred Castissimo. Sabi niya, mabuhay ang Hulika News TV hosted by Jojo Sibial. Salamat po, Sir Fred Castissimo, sa inyo pong pagtitiwala sa atin pong palatuntunan. At salamat din po sa inyo pong pag-share na marami na rin po ang nakakilala sa ating programa. Marami na rin po, nakakarating na rin po ito. Hindi lamang po sa ating bansa, kundi po worldwide po tayong napapanood at napakinggan sa ilan po nating mga masugid na taga-subaybay ng ating pong mga avid followers at listeners worldwide. Thank you so much. Ito pa, sabi po ni Sir Fred Castissimo, parang ekonomiya under inflation, which means tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo, all commodities, etc. Totoo po yan. Kaya nga po, sabi nga nila, kahapon po, naging topic po natin ang presyo ng bigas. Maniwala kayo sa hindi, andyan po ang ating mga viewers, ayan po si Sir Fred Castissimo at yung iba pa. Ako po magtanong naman po sa inyo. Gusto ko rin po magtanong sa inyo at mag-react po kayo sa akin. Magbigay kayo ng reaksyon. Magkano po ang kilo ng bigas sa inyo pong mga lugar? Halimbawa, sa probinsya ng Pangasinan, Sir Fred, magkano po ang kilo ng bigas? Mayroon po bang 30 pesos, 40 pesos? Kung mayroon man, malamang na NFA yan ang tawag po nila doon. Di ba? Mahirap pong lunukin. Dahil sa kahirapan, malulunok mo na lang dahil ang mahal na mga presyo. So yan po, isa po sa mga kinaharap natin mga problema. Maging po ang presyo ng petrolyo, tumataas, bababa, tataas, pero mas marami ang pagtaas kaysa pagbaba. Naalala ko nung bata ako, wala pang 10 piso ang litro ng gasolina at krudo. Ngayon po, ang edad ko po ay 53 years old na ako, halos mas matanda pa po sa akin. Kumbaga 53 years old, sana po ang presyo ng gasolina 53 na lamang po. Pero mas higit pa po sa 53. So ibig sabihin mas matanda pa sa akin ang gasolina at krudo, ang diesel sa akin pong edad. Okay, ituloy po natin ito. Tinuturuan lang nila tayo magsinungaling, dadayain pa nga na. Dadayain pa yun. Diyos ko naman. Mag-realistic naman sila. Unang-una, dadayain na nga. Magsisinungaling na. Isa pa lang naman. Alam po ninyo, Commission on Election, marami na pong mga problema ng mga nagdaan pa na mga election. No? Mayroon nga po dyan na because of Hilo Garci na kulong. Ngayon, naging mayor na, mayor ho na ngayon ng isang syudad dito sa Metro Manila. Magandang hapon din ho sa aking kumpare, paring Asintado, Sugo ng Bayan. Watching po siya. Si paring Clyde Ocampo. Thank you sa iyo, paring Clyde. Diyan po sa probinsya ng Rizal. Kaya nga po, ang ating po talagang wala po tayong ibang maasahan sa ating pong bansa kundi po yung mga pangako na napapako. Pero yung pangako na gawin nila ito, alam mo, mas mabilis pa ho silang magpa-imbestiga kaysa magpapababa ng presyo o kaysa gumawa sila ng mga batas na pabor po sa ating mga mahirap. 90%, 80% ang mahirap. Pero kadalasan po sa mga batas na kanila pong nagawa o ginagawa at gagawin pa ay nakapabor po sa mga mayayaman, hindi po sa katulad nating mahirap. Bakit kamo? Yun na lamang pong presyo ng bilihin po. Ano po ang nangyari? Bumababa, hindi. Pataas ng pataas. Pero pag nalaman po ninyo ang katotohanan, bawat produkto, maging gulay, maging karne, bigas, isda at iba pa, doon po sa pinanggagalingan yan, kung saan po nanggaling yan, kung saan po itinanim o na inani.
Magkano ang presyo niyan? Halos 5 beses ang presyo sa tubo ng kinikita ng mapagsamantalang mga negosyanteng malalaki. Hindi ito berong mga negosyante. Ito yung mga milyonaryong negosyante. Dahil ang isang ordinaryong Juan de la Cruz na ordinaryong negosyante, hindi mo kayang mamuhunan ng 1 milyon para ikaw ay ano. Kaya tignan ho ninyo nung panahon ng pandemya, marami po akong nakikita. Maraming tao ang naghihirap, maraming umiiyak, maraming kumakatok, maraming nagagalit at nagwawala dahil sa hirap ng buhay, nagsitaasan ng mga presyo at pagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino dahil sa pandemya. Pero marami din po akong nalalaman na ito pong mga negosyante, lalo na po sa ngalan po ng pagtitinda po sa mga ano natin diyan po sa merkado, no, mga nagtitinda, mga vendors natin na malalaki, no, na mga negosyante. Yung pong kinikita ho nila umabot sa triple nung panahon ng pandemya. Mantakin po ninyo ang presyo ng isda, magkano pag inangkat nyo ng diretso po mismo po sa bagsakan, sa fishport. Magkano po? Napakamura. Kaya lamang yung mga maliit na negosyante, dahil may batas silang ipinapatupad noon na bawal kang pumunta sa malalaking merkado kung wala kang quarantine pass. Diba? So hindi ka makabili doon sa malalaki o sa bagsakan ng isda dahil mahigpit. Bawal kang pumasok doon because sa dami pong mga requirements. So ano nangyari ngayon? Ang bibili, malalaking negosyante dahil kaya nilang mag-provide ng mga kaukulang mga dokumento o papeles o papers. Pag nabili nila, patubuan nila ng malaki. Salin-salin na sa ilang kamay. Kaya yung presyo pag umabot doon sa mga pobreng katulad ko, mantakin ho ninyo ang 1 pirasong sili ng mga panahon ay halos aabot ang pinakamura 1 piraso piso. Umabot pa na 5 piso ang 1 piraso. Isipin po ninyo yan. Yan po ba ang ibinibigay na pabor para po tayo ay maging masaya at lumigaya sa ating buhay? Sa kwento at sa kanta, mayroon pong lumigaya. Pero sa totoo, sabi nga dito ni Mayor Benji Magalong, real talk tayo, real story tayo kung ano ang katotohanan sa likod nitong mga kahirapan na ating mga dinaranas. Sabi po dito ng ating pong isa pong comment ni Asintado Sugo ng Bayan, good afternoon po pare, dito sa Antipolo 50 na ang pinakamurang presyo ng bigas. Ito yung dati na 47 pesos. Mantakin ho ninyo, 50 pesos. Gumawa sila ng batas, kung di ako nagkakamali, ng executive order ang Pangulo. Nung nakita ho nila na talaga hong walang humpas o wala pong humpay ang pagtaas po ng presyo ng bigas. Nagawa po sila. At ang ginawa po ng Speaker ng House na si Martin Romualdez kasama po si Idol Erwin Tulfo, naglibot po sila kasama po ang DILG Secretary Attorney Benjamin Benhor Abalos Jr. upang i-monitor. Ang ginawa ng mga nagtitinda, isinarado nila ang kanilang mga tindahan. Ngayon, pinakiusapan, bigyan sila ng ayuda, tulong galing sa gobyerno upang maibenta ang kanilang mga paninda tulad ng bigas ng mas murang presyo. Sa una lamang na sigwa, natupad yung presyo. Pero ngayon, base po sa ating mga komento ng ating po mga tagapanood, ng ating mga kasamahan, kumpare, ito po, 50 na. Yung dating 47 ang kilo, 50 na. So, yan na, pinakamurang presyo ng bigas pa lamang yan. Paano na po yung mga magandang klaseng bigas? Baka hindi lamang 60 pesos ang kilo noon. Baka higit pa. So, tanong ko sa inyo ngayon, hindi po tayo naninira dito, wala po tayong pinapaboran, baka sabihin ninyo, sinisiraan natin, hindi natin sinisiraan ang Pangulo. Kung di po, real talk lamang itong ating pinag-uusapan. Real story ito. Katotohanan sa likod ng katotohanan. Anong pagbabago? Dati-rati ho, pag bumili ako ng isang sako ho na 25 kilos na bigas, 1,900 lamang po. Ngayon po, umaabot na po ng 1,415 ang 25 kilos ng bigas na amin pong binibili. Gaano kalaki ang diferensya? Doon sa 1,000, almost more or less 500. Diba? Ang laki po. Dagdagan mo pa ng 500, another 25 kilos na naman yan noong mga panahon.
patagal ng patagal ang rason naman po ng ating pong mga kababayan dahil po sa pandaigdigan na problema sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Siguro po sa iba pwede nyo sabihin. Dahil po ito pong ating mga binibili ay produkto po natin ito sa ating bansa. Isipin ninyo mabuti. Because of smuggling, tandaan ninyo, because of smuggling, ang presyo po ng mga imported na products ay bumaba. Isipin ninyo yan. Because of smuggling din, tumaas din po ang mga presyo. Ganun ho ang estado po ng ating buhay. Hindi biro at napakahirap. Di ba ho? Okay, ituloy po natin itong ating pong pakikinig kay Mayor Benji Magalong. Ayun, naputol. Tayo, magsisinungaling na agad yung kandidato. Tinuturuan mo na kayong kagad maging dishonest. Pangalawa is, siyempre, yung mga instead na 100,000 ang ginastos mo doon, palalabasin mo na 5,000 lang. Di ba dinadaya mo rin yung taxes mo doon? So, ang laki ng impact yan. Dapat ayusin din yan. Dapat talaga magkaroon din. Ito nga po ang aking pong mga analisa sa mga ilang taong nagdaan. Whether Marcos administration o mga past administration. Natatawa na lamang po ako. Ito po, may tumatawag sa atin sa kabilang linya, ang aking pong kaibigan, si Paring Clyde Ocampo. Okay, magandang hapon sa iyo, Paring Clyde Ocampo. Yes, magandang hapon sa iyo, kasama nga Jojo. Narito tayo ngayon sa Gate 1 ng Kogyo. Ito yung barangay Bagong Nayon, ano? Kung minomonitor natin itong mga presyo ng mga bigas dito. Sa kanina, yung ating binanggit dyan, ano, na sinat natin sa'yo, yung message natin. Ang pinakamababang bigas dito ay yung 50 pesos. So, ito yung premium rice. Samantala, kasunod dito, ito, meron tayong mga 51, 52, at kasunod dito, yung mga 53, 54, 56. Ang pinakamataas dito, parang Jojo, ito yung Dinorado. Yung ating special rice na nagkakahalaga ng 59 pesos na sa ngayon. Okay. Taas ano? Mataas yung presyo ng Dinorado. Oo, parang Jojo. So ngayon, magkano na po ang 25 kilos sa 59, no? Na Dinorado? Almost 1,000 na, tama, di ba? Oo. So, Tama. Samantala, itong mga malagkit, no? Malapit na yung magpapasko na, ilang araw na lang. Itong malagkit natin, nagkakahalaga na ito ngayon ng 60 pesos. Parang hindi nagbago. Itong mga organic rice, yung pulang bigas, ay nagkakahalaga naman ito ng 75 pesos. Ito yung mga organic rice, meron naman yung brown, 65 pesos. So, hindi ko na isasama yung munggo. Baka dahil sa mahal na ng bigas, munggo na lang ang kaingin ng ating mga kababayan. Tama. Oh. Pero ang tanong ko rito kasamang Clyde, no? Dahil tumaas ang presyo ng mga bigas, yumaman ba yung ating mga farmers? Yung ating mga ordinaryong magsasaka, wag po yung mga negosyanteng magsasaka. Kasi ang magsasaka natin ngayon, may mga negosyante na tanim nila, ani nila, benta nila. Kanilang ibebenta sa sarili nilang merkado, sarili nilang pwesto. Yung mga ordinaryong mga farmers, yumaman ba sila sa presyong yan? O baka lalo pa sila naghirap ngayon? Yun lang. Baka lalo pa silang, ang binabanggit mo, parang Jojo, ito ba yung ating mga magsasaka? Yes, yung pong ating mga local farmers natin, yung mga kababayan nating mga farmers. Ay, sigurado, lalo itong maghihirap. Kasi unang-una, matitili sa kanila yung bigas mo yan, o yung palay na yan, napakamurang halaga. Oo. Ngayon, bibilin nitong mga, ewan ko itong ating mga negosyante na mapagsamantala. Tapos magigiling, ibibenta rito, iba na ang presyo, mataas na. So, hindi natin masisi itong ating mga wholesaler sa retailer na mga bigas na magtaas din sila ng presyo dahil nga halos nagpatong-patong na itong kakapasa-pasa, di ba? Yes, sa maraming kamay ng pinagdadaanan. Siya nga pala parang ganyan, nais ko muna pasalamatan itong pagbibigay sa akin ng kasi
dito sa may-ari ng bigas. Yes, Kung tama, pwede ko akong makuha yung mga presyo na mabigat nila. Actually, nakalagay naman na sa labas. So, salamat po. Mga presyo, pinayagan naman tayo. Madam, maraming salamat po. Opo, salamat po ulit. Thank you. Okay, Ma'am Jojo, yan muna ating may ulat sa ngayon, itong presyo ng bigas. Samantala, halos nagtaasa na rin itong mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Isa na rin dyan yung gulay at itong pagtaas din ng mga isda. At itong karne, meron kasi nagsasamantala no? Ingat lang dun sa mga kababayan natin na huwag sana makabili ng mga botya. Yes, correct. Dahil sa panahon ngayon, magpapasagdawang taon, nagkalat po ang mga botya. Mag-ingat po tayo. Kanina lang, nakakita ako dito sa may Kogyo Gate 2, yung mga manok pare, na imbis na itinitinda doon sa tamang lugar, kagaya ng mga loob ng palengke, ay makikita mo na lamang dito sa kariton. Wow! Delikado yan. Bili mo lang ng 50 pesos. Delikado. Per kalahating kilo, 100 pesos per kilo. Ayan yung mga nagkalatan dito sa Kogyo na nakakariton pare. Sana ito, panawagan natin dito sa ating pamahalaan ng Antipolo, no? Na pakibigyan po ng pansin kung ito po ba ay botya na, kung ito po ba ay pwede pang kainin, at saan po nang galing ito. Mayroon bang kasamang Clyde? Excuse me. Ano naman po yung ating mga mahihirap na kababayan, naghihirap na nga po, bibili ko ng mura, tatamaan naman ng malulubang sakit, mas malaki ang nilang gagastusin. Yes, So, kawawa naman po. Apo. So, panawagan po dito sa pamahalaan ng ating Antipolo, po, kaya Mayor Inares. So, ganun din po naman. Itong pong pamahalang barangay ng Santa Cruz at yung pamahalang barangay ng Dilapas. Sila po may sagot niyan eh. Okay. No, hindi po yung taboy lang po kayo ng taboy ng mga vendor, mahinayo pa kayo. No? Hindi ba naman isang libo, isang tala? Tinataboy niyo yung vendor. Hindi niyo tinitignan kung ano yung binibenta. No? Di ba? Tama. So, sino ngayon mag-i-enjoy dyan sa pagkain na yan? Mag-i-enjoy talaga yung mga kababayan natin mahihirap, parang Jojo. Yes. Problema, pagka nagkasakit yan, sino mag-i-enjoy naman dyan? Sino parang Jojo? Yan, mga doktor, ospital. Yes. Gastos na naman. Tapos i-declare ngayon, may COVID yan. Tama. Ay, mag-lockdown na naman tayo yan. Di ang tanong ko kasamang dahil di napapayag yung ating dito ang ating Malacanang. Ang tanong ko kita ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tanong ko kasamang Clyde, pumasa ba yan sa meat inspection ng Department of Pumasa ba yung mga karning yan na sinasabi mo? Pumasa ba? Mayroon ba silang tatak na galing po sa meat na inspeksyon ng ating po meat inspection po natin? Parang paano magdadaan sa meat inspection yan? Nasa kariton. Okay. Nasa karinge, nasa kalsada. Oo. Mga nakahambalang pa sa daanan. No? Hindi kasi natin din hindi rin kasi natin maiwasan. Nanawagan tayo dito. Sige, kay Mayor John Linares, tama ba? Gusto lang niya maghanap buhay. Yes, sir. No? Nabibili nila sa murang halaga. Ang problema, yung binibentahan nila, kapwa rin nila mahirap. So, Mariosep. No, hindi wag naman po tayo magtinda ng ganung alam natin na hindi makabubuti sa kalusugan ng ating kababayan. Saka gusto lang natin magkaroon ng hanap buhay. No? Palibasa, nagkarata ng mga peki ngayon. Ang peking produkto. Pati ba naman sa pagkain? Akala ko pati sa tao may peke din. Hindi naman naman sa ministro. Ano tawag mo ron? Yes, tama. Sinong kakain yan? Ako gusto ko sanang pumili sa halagang 100, 1 kilo ka na eh. Ang problema, pagkakain mo sa pamilya mo yan, maya-mayang konti, baka wala pa isang oras, nagtakbuhan na lang sa banyo yan, o kaya, nagsibula na bibig niyan, nang isay na yan. Yes, tama. Kailangan safety, yung talagang tumubo sa katawan. Yes, Diba, andyan yung nangangatin o may tumubo na kung ano ng mga rabbit. May problema yan. Sino ngayon mag-i-enjoy dyan?
Di yung ating mga ospital na dumarami yung may sakit. Correct. Oo, tama. Kaya panawagan po muli dito po sa pamahalaan po ng Antipolo at ito pong dalawang barangay nakasasakop dyan. Ito pong barangay Santa Cruz at itong barangay De La Paz. Okay. Pakisuyo naman po. Huwag niyo na pong hintayin na kami pa po pumunta sa inyong barangay o sa inyong tanggapan. Po, at tataguan nyo lang kami at galit kayo pag kayo nabira-bira na naman namin. No? Okay. Sige. So, kasama Jojo, yan po muna ating may ulat mula po rito sa lalawigan po ng Rizal, Antipolo City. Ito po si Clyde Ocampo nag-uulat para sa huli ka ni Jojo Sibial. Thank you so much kasama parang Clyde, Thank you so much at mag-ingat kayo palagi. God bless. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Bye-bye. Okay. Ayun o. Yun po ang tinig po. Kaya nga po tayo manawagan po. No, in fairness naman po sa ating mga kababayan na nagtitinda ho dyan. Talaga pong gumagawa sila ng paraan na para ho sila'y kumita. Kanya lamang po ang aking pakiusap po ng ating kasama na si kasamang Clyde Ocampo na magbenta po tayo ng mga produkto katulad ng karne at iba pa, gulay, isda at iba pa na dumaan po sa meat inspection, dumaan po sa tamang proseso na hindi po mapapahamak. Bagamat po ay ako naman po naniniwala sa tanggapan po ng mayor po ng Antipolo City, Rizal na si Mayor Inares na kanya po itong aksyonan at kanya po tignan. Siguro nasa Rasa Day na tayo because of sa nalalapit na Kapaskuhan. So lahat gumagawa ng paraan para pagdating ng Pasko, may maihanda yung mga vendors natin. Sabi ko nga, wala akong masama, naghanap buhay po sila ng marangal para sila kumita para sa kanilang pamilya. Alam mo po, kung ako lang po isang mayaman na tao, yan po mga vendors na yan, isa po yan sa pahalagahan ko. Bakit? Dahil po sa kanila, kasama po yung ating mga farmers, ang ating po mga hog raisers, lahat po ng mga nagpa-farm, lahat po yan, mangingisda. Dahil po sa inyo, mayroon pa akong kinakain sa aking hapagkainan. Kayo po, isa po sa aking mga buhay na bayani. Kung ang OFW, tinatawag natin buhay na bayani, ang farmers, ang mangingisda, at yung pong ating po mga nag-aalaga po ng kahayupan o para gawing karne, ako po'y sumasaludo sa inyo dahil hindi biro po ang inyong mga sakripisyo para din ho kami ay makabili at makakain sa oras po ng aming kainan. Okay, thank you so much kasamang Clyde Ocampo at mag-ingat ka dyan. Thank you sa iyo pong napakagandang mensaheng balita at actual po, nandun po siya mismo sa area at siya po nagpaalam dun po sa may-ari po ng tindahan. Thank you rin po sa may-ari ng tindahan, mga busing. Thank you sa inyo pong pagpahintulot sa aking kumpong kasamahan na para po makakuha po siya ng update or report na gano'n na nga po ang naging presyo. I hope po ng ating gobyerno, ibalik ko nila yung ano ba ang dapat nilang maitulong lalo na ngayong darating na Kapaskuhan na makabawas man lamang po sa mga gastusin, pababain ng presyo para lahat happy. Ang gusto ko, happy ka. Pinakapaborito kasi yung ahensya na paglalagay ng impact yan. Dapat ayusin din yan. Dapat talaga magkaroon din ng electoral. Can you talk about the risk sa inyo as a politician, as a public official? Yung ginagawa niya na bigla kayong, although sabi niyo matagal niya na talaga advocacy, pero at this time, malakas yung impact ng sinasabi yung advocacy, yung campaign against corruption. Isn't that risky for you? Is risky sa safety ko, sa safety ng family ko. Kaya nga, sinasabihan niya ako ng mga kasamahan ko sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines. Sir, ituloy mo lang yung laban. Pero kailangan, sir, mag-iingat ka rin. Yun po maganda rito sa ibinunyag po ni Mayor Benji Magalong na mayroon po siyang mga kakasama sa kanya pong propesyon bilang isang pulis, bilang isang nagsiservisyo, lalo na po ang Armed Forces of the Philippines na sige, ituloy mo lang ang iyong pagbubunyag, ang iyong pagsiservisyo dahil para po ito sa ating bansa. So I'm happy to hear that na mayroon pong isang matapang na katulad kay Mayor Benji Magalong na hinarap po niya, bagamat po minsan kinokontra siya, ginagawa siya ng kwento, against taliwas naman po doon sa issue, kung ano po talaga ang issue regarding corruption. So maniniwala po ba kayo na ang bansa natin ay talaga hong talamak ang korupsyon? Di ba?
Okay, Merry Christmas sa inyong lahat. Tayo nagpatutug po ng isa pong pamaskong kanta para po yan sa ating pong makabayan. Advance Merry Christmas and Advance Happy New Year sa inyong lahat. At I hope po na itong darating na Pasko mag-ingat po tayo at tayo po ay magsaya. I-celebrate po natin ng happy, wala pong problema at lagi po natin tandaan mayroon po tayong isang kakampi. Hindi po tao kundi po ang Diyos ang nag-iisa tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Wala na po tayong ibang kakampi dito sa ating mundong ginagalawan kundi po ang bukod tangin na lamang na Panginoon natin na ating po pinagkatiwalaan dahil nakikita ko po pabigat na po ang problema po ng ating pong bansa, lalo na po sa issue ng corruption. Kanina nga po mayroon ng mensahe sa akin na mukhang nagkainitan na po, mainit po ang China, bansang China sa atin. I hope sana naman wala po mga mas mabigat pa roon, no? Kaya sabi ko bago tayo maghamon sa ibang bansa, tiyakin po natin na mayroon tayong kakayahan. Hindi pwede rito ang puro kwento, puro salita. Kundi ang kailangan natin dito, tayo ba'y handa na? Handa ka na ba, Pilipinas? Ayun o, napakaganda hong patugtugin ang ating Christmas song. Okay, tuloy ho natin. Kasi nga, siyempre, hindi mo rin alam kung ano yung plano nila sa akin. Ito nga, in-expect ko nga. Alam po ba ninyo, napakahirap itong kalagayan ni Mayor Benji Magalong at isang delikado ito. Kaya ang kanyang safety ho, kailangan po talaga. Marami na po tayong matatapang para ibunyag ang katotohanan ng mga korupsyon at ang iba naman pong nakasuhan ay ngayon po'y nakalabas at nakaupo muli sa pwesto. Kaya kailangan ho dito talagang pag-iingat ho, Mayor Benji Magalong. At huwag ho kayo matakot, narito po ang kababayan mo, kaming mga Pilipino, nasa likod mo, ibunyag mo, sabihin mo kung ano ang katotohanan sa likod po ng ito pong issue ng korupsyon. Dahil ako po'y naniniwala, kaya sabi ko po, matagal ng panahon, may investigasyon sa korupsyon, marami na rin pong nakasuhan regarding sa korupsyon, pero ang tanong ko, ngayon nakabalik na naman sa kanila pong pangsiservisyo. Ito pong mga ilang corrupt leaders natin. At kapag po sila pinagsabihan mo, nagagalit po sila. Bakit sila nagagalit? Ang tawag po doon, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Kapag nagalit ka, malamang ikaw yon. Why yung character assassination na yun? Expected. I know it's going to happen. Pero what I never expected is yung viciousness, yung ruthlessness, yung so malicious yung kanilang intent na isipin mo pati yung family ng daughter ko, pinost yun. Tapos pinalabas na yung grandkids ko, yung dalawa, 8-year-old, 14-year-old, drug addict. Yan ang pinapalabas sa social media. Oo, pinalabas. Naalala ko tuloy, nakita ko ninyo, yung binanggit ho ni Mayor Benji Magalong. Dahil po sa galit ho nila sa pagbubunyag ni Mayor Benji Magalong regarding sa korupsyon, lalo na po sa ating mga mababatas. Ginawan po siya ng kwento, istorya. Ipinost po ang kanya pong anak at kanya mga apo. Ganon din po, ang issue po ay korupsyon. Ano po ang ibinalik sa kanya? Sugalan po, may sugalan sa Baguio City na hindi po kayang ipatigil ni Mayor Benji Magalong. Sa halip po na pag-usapan kung anong klaseng korupsyon at matotoo bang may korupsyon, ang ating po mga mababatas, kundi po binalikan po siya. Wala pong pinagkaiba ito. Dito po sa mga, kaya nga po ang aming po panawagan sa gobyerno ay kung ano ang karapatan ng bawat mamamayan. Kung sila po may karapatan bilang isa pong lingkod bayan o lingkod bilang empleyado, manggagawa ng gobyerno, kami din hong mamamayan, meron din po kaming karapatan. Kaya I hope na ito po manatili. Di ba? Kung nakita ho ninyo, ilan po sa aming mga kasamahan sa hanay ng media, radyo, dyaryo, television, kasama na po ang online news, ito pong ginagawa natin, di ba? Ay sila po'y nanawagan sa gobyerno. Stop media killings. Ilang-ilan na mga media ho ang napatay, napaslang. Pero wala pa rin hustisya. There is no justice regarding that issue. I hope na magi po silang mapagmatsyag. Gamitin po nila. Sila po'y magagaling na mga police, law enforcer. Gamitin po nila, bantayan po nila yung sinasabi po nilang to serve and protect the people of the Republic, the peoples of the Republic of the Philippines. Yun po ang kailangan po dyan. Okay, Merry Christmas sa inyong lahat at isantabi muna natin itong issue ng DPWH regarding po sa mensahe po ni Mayor Benji Magalong. Dito naman po tayo bago tayo magtapos. 10 minuto na lamang po, matatapos na po tayo sa ating palatuntunan sa araw ho, sa hapon po ng Miyerkules, makulimlim po dito sa aking kinaroroonan. Thank you so much sa inyo. Iwan ko lamang ho sa mga karating probinsya. Kaya salamat po sa aming po ni Asintado Sugo ng Bayan sa dami ng mga pailaw
o Christmas light at mga parol, marami ang hindi ramdam ang Pasko dahil mas marami pa rin ang bilang ng nagugutom ng mga kababayan nating Pilipino. Yun, tama. Yan po, sabi po ni kasamang Asintado Sugo ng Bayan. Sa lahat po nating mga kasamahan sa hanay ng media, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyo po pagtutok sa aming palatuntunan o sa aking palatuntunan. Thank you so much. Mula ho Martes hanggang Biyernes po, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At ganoon din ho pagsapit ho ng Sabado, alas 12 ng tanghali. Para po sa ating programa sa radyo, DWBL 1242. Radyo ho yan, radyo na, TV pa. Parang isang malaking network hindi natin kinokopya ho yun. Kaya po nasabi natin may TV na kasi pagka mayroon kang telebisyon, panoorin nyo sa Facebook, mapapanood na ninyo ang mga anchors doon ng mga magagaling na anchors ng DWBL 1242. Siyempre tayo po ibabati po sa ating mga kababayang OFW na ma-advance Merry Christmas sa lahat po nating mga politiko. Siyempre po ating Pangulo ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Advance Merry Christmas, Pangulo! Thank you. Mabuhay kayo, ha? At balik ho tayo dito sa isa pang topic natin bago ho tayo magtapos ng ating palatuntunan sa hapon ng Miyerkules sa buwan ng December 20, 2023. Yung pong tungkol po sa kay Senador Francis Tolentino sa kanya pong pag-resign bilang chairman ng Committee on Blue Ribbon. Marami pong espekulasyon, marami pong kuro-kuro o karakas o ingay na bakit daw ho nag-resign ang magaling ho na Senador Francis Tolentino. At mayroon din pong isang senador na nanawagan po sa ating Pangulo na i-veto yung isang batas. Lalo na yung itong batas na ito po yung batas ho sa budget po para sa 2024. Pero kinontra ito ng Senate President Senate President Juan Miguel Zubiri o si Mig Zubiri. Dahil dapat lamang pirmahan ng Pangulo ng Bansa. At yun nga po, balikan po natin itong topic ho, issue ho ni Senador Francis Tolentino regarding po sa kanya pong pag-resign bilang committee chairman ng Blue Ribbon. Nakita naman ho natin mahigit kumulang 2 taon po kanyang hinawakan itong committee na ito. At nagawa po niya na maayos na presenta maraming investigasyon at marami din po napatutunguhan na maganda pong resulta. Isa na po riyan yung pong problema po nung isang kasambahay, no? Na hindi ko na alam kung ano na po ang istorya noon. Ganon din po yung Socorro, yung pong si Senior Aguila. No, sa isa ho sa mainit at ganon din po yung mga pulis. Yung pong pagpaslang ng dating gobernador ng Negros Oriental. At marami pang iba, no, mga pulis problema sa pulis, Marami pong accomplishment itong Senador Francis Tolentino. Base po sa ating po nakalap na impormasyon, siya po'y naghahanda na dahil siya po'y isang re-electionist sa darating po na 2025. Bagamat malayo pa ho, 1 taon pa mahigit, 1 taon kalahati pa ho. Bago mag-eleksyon sa 2025, ay gusto na ho niyang paghandaan. Gusto niya ho maglibot na. Kasi alam mo, pag ikaw ho'y na-destino o na-assign bilang committee ng Blue Ribbon, napakabigat ito. Ito ay isa sa pinaka na committee. Pinaka, sa lahat ng pinaka sa Senado, ang Blue Ribbon Committee. Kung nakita natin ng mga panahon, isa po dyan si dating Senador Richard Gordon, Senador Alan Peter Cayetano at marami pang iba na talagang makita mo rito. Kaya ang nararapat lamang dito sa committee ito bilang chairman ay isang abogado. Dahil ang pinag-uusapan na tinatalakay rito, iniimbestigahan ay tungkol po sa batas. Ay kung hindi ka isang abogado, mahirapan ka rito. Meron nga po nagbiro sa akin, sana ilagay na chairman sa committee ng Blue Ribbon ay si Senador Lito Lapid. Para tuloy ako napatawa doon sa nagsabi sa akin. Ito talaga kaibigan ko, puro kalukuhan ang sinasabi nito. Isa po sa akin po nakikita na pwede hong humalili sa kanya pong posisyon ay si Senador Chis Escudero, Senador Alan Peter Cayetano at subok na ho yan, Senador Pia Cayetano at Senador Kiko Pangilinan at sino pa ba yung isa na pwede hong ito pong si Angara, Sani Angara.
Dahil nakikita kong kayang-kaya nila ito. Hindi ko sinasabi na hindi kaya ni Senador Robin Hood Padilla. Kaya lamang ho, kaya ba? Yun po ang ano doon, ang tanong doon, kaya ba? Ito, basa po tayo dito. Sabi po ni Asintado Sugo ng Bayan, umulan na sana ng pera para wala nang mahihirap. Ano po ba ang pangako ng ating gobyerno? Lahat po ng mga tumatakbo, ang sinabi po ay iahon tayo sa kahirapan. Maghintay po kayo, baka sa sunod na Pasko, maiahon na tayo sa kahirapan. Sagot naman po ng mga taga-suporta ng Marcos administration, kaya kayo naghirap dahil tamad kayo. O kaya maraming nagmahirap dahil tamad. Umaasa sa gobyerno, dapat magsikap ka. Sabi po nila. Ako po yung saludo sa kanila dahil sila ay sobrang sipag, kaya hindi sila naghirap. Magaling kayo. Kaya po tumaas daw po ang presyo ng bigas, ng mga bilihin dahil marami po daw pinagdadaan ng mga kamay. Pwede daw po ba yung mismong nag-ani o may-ari ng plantasyon, may-ari ng farm o ng sakahan, direkta na ho mismo sa palengke ang pagbenta? Ang tanong doon, mayroon bang ganon? Katulad sa ibang bansa, ang ginagawa ho nila, mismo ang gobyerno ang bumili ho at ibebenta ho nila. Dito po sa atin, iba. Ang gobyerno bibili muna doon sa handler, sa kapitalista. Paano ako maniniwala na kaya ng gobyerno natin? Kahit sinong Pangulo, hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., issue pa lamang ho ng smuggling sa bansa natin. Maraming nga nagsasabi sa akin, wag mo nang talakayin ang issue ng smuggling sa bansa natin dahil baka ikay mapahamak. Ganun ang sabi nila. Ibig sabihin malaking sindikato o baka mafia na itong smuggling sa bansa natin. Diba? Kaya ho tayo ay sabi ko nga, kahit sino pang iupo natin dyan, hindi ho talaga kakayanin. Pero nung panahon ng kampanyahan, marami pong espekulasyon, kaliwat kanan po ang mga kwentuhan. May mga ilan pa nga doon, magkakaibigan, nagkagalit-galit dahil lamang ho sa eleksyon, dahil sa politika. Ngayon, ang tanong ko, nasaan na kayong tagapagtanggol, nasaan na kayong mga taga-suporta na talagang napakagaling nyo magpaliwanag nung panahon? Ngayon, nasaan na kayo? Ipaliwanag nyo sa akin kung ano po ba ang nangyari. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? At ang ganda pa naman ng ating gobyerno. May issue po sa kaliwat kanan pong mahirap kasi banggitin, patayan, baka magalit si Facebook. Pero na-extend pa ho ang PNP Chief. Magandang hapon po. PNP Chief, Police General, Director General Benjamin Acorda Jr. Sir. Siyempre po, magandang hapon din po sa aking kaibigan, ang Chief of Police ng Caloocan, si Police Colonel Robin Lacuesta, ang Chief of Police po ng Valenzuela, si Police Colonel Distura. Magandang hapon sa iyo, Noy Padi. Magandang hapon sa iyo, Padi. Isang Bicolano po yan. Ganon din po ang Regional Director po ng Region 5, ang aking kaibigan, talaga pong ibang klase ho yan. The Action Man, Police Brigadier General Andre Dizon. At siyempre, of course, ang ating kaibigan, ang District Director ng Quezon City Police District, si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Sir, magandang hapon. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din ho sa isa nating kasangga dyan po sa Eastern Police District. Ang sakop po niya ay Pasig, Marikina, San Juan, Mandaluyong, ano pa bang sakop niyan? Yan ho, yung mga lugar na yan. Magandang hapon kay Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Sir, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Siyempre po, ang pinakamagaling po na Regional Director po ng ating pong bansa, ang Regional Director ng National Capital Region Police Office, Police Brigadier General Nartatis Jr. Sir, magandang hapon, maraming salamat. At sa lahat po ng mga Regional Director from Region 1, lalo na po dyan po sa Infanta, Pangasinan, maraming salamat po sa Mayor po ng Infanta, Pangasinan, at ganoon din po sa kanilang matangapang at magaling na hepe, Chief of Police ng Infanta, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo. May nag-text sa akin dito, magpapasalamat ka ba sa Baliwag, Bulacan ng yung Chief of Police nila? Paano ako magpapasalamat? Hindi niya inaksyonan yung aking pong panawagan. Magandang hapon na rin ho sa inyo, bagong Chief of Police po ng bayan ng Baliwag, Bulacan. Ganon din ho ang Chief of Police ng Balagtas, Bulacan. At higit sa lahat, ang pulis po na hindi po kaya
niyang ipatigil dyan po sa Bungabo, Nueva Ecija. Yung pong chief of police ho dyan. Pero magaling yung chief of police ho dyan na in fairness sa kanya magaling ho. Gusto po talaga niyang ipatigil. Kanya lamang nagagalit daw yung kanyang boss. Ay sino ba ang boss nitong chief of police ng Bungabo, Nueva Ecija? Hindi ba si alias Ace? Okay, salamat. Hanggang dito na lamang po tayo. Bukas po, baka ho sakaling wala ho tayong programa because attend ho tayo. I will. Imbitado po ako ng isang congresswoman. Isang congresswoman mo. Imbitado po ako para po sa kanyang Christmas party. Mamigay po siya ng mga regalo, tulong sa kanya pong mga nasasakupang distrito, sa mga kababayan po nating mga taga-distrito po. Bukas ko na po banggitin kung ano pong lugar ho yun Kaya thank you so much sa pag-imbita sa akin, lalo na po kay paring Benji Valencia. Thank you so much. Nako po, kaliwat kanan po ang imbitasyon sa atin. Mabuti na lamang medyo laging okay ng aking katawan. Siyempre, salamat sa aking makasamahan na Glenford Viula. Salamat sa iyo. At sa lahat pa po, siyempre, pasalamatan ko rin si Harold Aguila. Thank you so much sa iyo, Harold. At sa lahat po ng aking pong mga katuwang sa programang ito, sa lahat po ng aking pong mga editor dito, at antabayanan ho ninyo ang aking pong dyaryo na muling bubuksan sa darating pong January. Siyempre, salamat po kay paring Omping, yung pong may-ari po ng printing press. Talaga pong sabi niya sa akin, pare, gagawa tayo muli ng dyaryo mo. Salamat po na marami. Siyempre po, salamat din po kay Sir Juban Pagaduan, dyan po sa 3C Martiri City, Cavite. At ganoon din po sa aking editor-in-chief, Rudy Bordillos. Thank you so much. Sa lahat ho, na maging katuwang ko dyan sa aking pong dyaryo na po, napakahirap po niyan. Di bali yung magsasalita, napakadali magsalita. Pag ikaw po ay sumulat, kailangan mag-ingat ka. Dahil prone yan sa libel. Iwasan po natin na magsulat o magbalita ng fake news. Baka tayo ay ipatawag sa Kongreso. Baka tayo ay sasabihin ano ang sutulo. Dapat happy lamang tayo dahil magpapasko na. Nakita ho ninyo ang tugtog, napakasaya. Kaliwat kanan ng mga pailaw, sabi po ni kasamang asintado sugo ng bayan. Pero marami daw ang naghihirap. Baka hindi nagtatrabaho, ayaw magtrabaho. At ang tanong naman, mayroon bang hiring para sa mga manggagawa para makapagtrabaho sila? Yun ang tanong na malaki. Wala. Kapag kami naman Sir Jojo o Manoy Jojo magtinda sa bangketa, hinuhuli naman kami dahil ang tawag sa amin illegal vendors. Bakit kaya mayroon pang illegal vendors? Kailangan ba talaga na sa loob ng palengke magtinda ang ating mga kababayan? Paano kung wala ng pwesto? Paano kung sobrang mahal ang pwesto sa loob ng merkado? Katulad na lamang dyan sa Balintawak Public Market. Ano ba tawag nila dito? Nakalimutan ko tawag nitong palengke na ito. Yung issue din po dyan sa isa pong anomalya. Yung pagpasok mo may bayad ang parking. Paglabas mo magbayad ka ulit. Malaking sindikato di umano. Ayon po sa nasabing investigasyon. At salamat po sa programa po na punto. Ano ba to? Nila Erwin Tolpo, Congressman Erwin Tolpo at yung kanya pong partners doon. Grabe, ibang klase. Kailangan dito patapangan at patibayan na lang. Hirap na hirap pong ipatigil po ang kanila pong katiwalian. Sana po ngayon libre na ang parking sa loob ng palengke. Kaya nga sabi ko nga, pag namalengke ka, napakahirap. Walang pinagkaiba ito. Dati-rati po ang lahat po mga malls, mga tindahan, libre po ang parking. Pero nung sinimulan ng isang higanting mall na may bayad ang parking, nagsigaya lahat. At naging hanap buhay na ang parking fee sa bawat tindahan. Di ba ho? Okay, salamat muli sa inyo. Magandang hapon Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtutok sa aking palatuntunan Hulika News TV. Ganon din po sa aking programa sa radyo Hulika ni Jojo Sibial sa DWBL 1242. Salamat po sa aking mga secret sponsor.
Thank you so much sa inyo. Maligayang Pasko. O advance Merry Christmas sa inyong lahat. Di ba? Kailangan happy ka. Yun lamang ko eh. Kalimutan muna natin ang mga problema. Okay? Okay, hanggang dito na lamang po muna. Pansamantala tayo ay magpapaalam at bukas muli kung sakali pong di tayo matuloy doon po sa ating pupuntahan. Pero malamang po siguro matutuloy ako nito. Baka maaga pa lamang tumawag na sa akin ito na kailangan dumating. Sa totoo lamang hindi ko po kilala yung pong sinasabing congresswoman. Ang kakilala po nito yung aking kaibigan na inimbitahan niya ako upang ipakilala ako roon. Kasi matagal ng panahon na gusto daw kaming pagharapin. So salamat sa iyo pare dahil nagtitiwala ka sa aking palatuntunan. Thank you so much sa iyo. Bukas kung wala man tayo siguro maybe Friday, no, Thursday bukas Friday, no. So sa darating po na Sunday, I hope matuloy ako yung pong ating pamimigay ng pamasko sa ating mga kababayan. Okay? Thank you so much. Magandang hapon. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Bye-bye. Adios amigos. Thank you. Bye-bye. Thank you.